Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Sir, telepono para sa inyo, sabi ng isang empleyada na nasasakupan ni Gavin. Sino daw? Sir, ayaw niyang sabihin ang kanyang pangalan Napapakamot na naisagot ng babae. Okay, sasagutin ko. Pagkasabi niyon ay tinungo ang kanyang tanggapan upang doon kausapin sa loob ang kanyang caller. Yes, hello? Gavin ha? Ang formal mo naman. Natatawa ang nasa kabilang linya. Sino ba ito? Si Alena. Sorry kung naistorbo kita. Marami ka bang trabaho ngayon? Malambing ang tinig na iyon ng dalaga. Well, wala naman. Bakit ka napatawag? Gusto ko sanang magpasama sa iyo mamayang labasan. Gusto ko kasing manood ng sine, kaya lang wala naman akong makakasama. Ha? Kuwan kasi. May lakad ako mamaya Sa ibang araw na lang kaya, pwede? Okay, sinabi mo iyan ha? Next time, tatandaan ko iyan. Oo, sige ba? Bye. Bye. Pagkatapos ay ibinabana ni Alena ang telepono. Naiinis siya kay Gavin. Alam niyang ayaw lamang siyang samahan ng binata. Halata niya kaninang nag-uusap sila sa telepono. Hindi niya gustong tila iniiwasan na siya ni Gavin. Nasa kanto siya noon sa isang tindahan at nakikitawag lamang. Hindi siya pumasok sa trabaho. Idinahilan niya kay Rihanna na masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo niyon ay tinatamad lamang siyang pumasok. Kung gugustuhin niya ay pwedeng-pwede naman siyang magtrabaho. Nagkukutkot ang kanyang kaloobang bumalik sa inuupahang apartment. Nag-isip siya ng paraan. Kailangang mahulog sa kanyang kamay ang nagsisimulang umilap na si Gavin. Ilang beses na ba siyang tinanggihan ng binata? Nagsisimula iyon nang maging magkaibigan sila, Gavin at Rihanna. Pero hindi siya papayag na maunahan siya ng kanyang pinsan. Kailangang mapasa kanya si Gavin. Samantala, lunch break na at magkasamang nanananghalian sina Rihanna at Gavin. Naku, hindi ko nga pala natawagan ng boss ko. Ang boss ni Alena, sandali ha. Tuloy-tuloy na tumayo si Rihanna at naiwan si Gavin na nakatanga. Nagtaka siya sa sinabi ni Rihanna. Bakit ganoon pa man ay hindi niya sinabi na tumawag sa kanya si Alena. May ilang oras lamang ang nakaraan. Bakit hindi si Alena ang tinawagan mo? Bakit ang boss niya? Magkasunod na tanong ni Gavin. Kasi iniwan ko si Alena kanina sa bahay dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi niya sa akin tatawagan na lamang daw niya ang kanyang boss para ipaalam na hindi siya makakapasok. Sabi ko naman, huwag na lang at ako na ang tatawag para sa kanya. Para naman makapagpahinga na siya ng husto. Alam mo naman sa atin, kinakailangan pang lumabas ng bahay at magpunta ng kanto para makatawag sa telepono. Ganun ba? Nasabi na lamang ni Gavin. Kaya pala nagawa pa akong tawagan kanina sa opisina. Kinakabahan ako sa pinagagawang ito ni Alena. Alam kong may binabalak siyang hindi maganda. Hindi niya iyon maisatinig nang natitigilang si binata. Hoy, ano ba? Pagunta lang na narinig ni Gavin. Nang mapatingin siya kay Rihanna, ay nakatayo na ang dalaga at nakatingin sa kanya. Alauna na po. Hindi ka pa ba tatayo diyan?
Abay mahuhuli na tayo ah. Nakapamewang na ang dalaga at nagagalit-galitang nakatingin kay Gavin. Sorry, hindi ko na malayan ng oras. Papaano mong mamamalayan ang lalim ng iniisip mo? Hindi mo yata narinig ang mga sinasabi ko kanina, kaya hindi ka man lang ngumingiti o kaya'y mag-comment man lang. I'm sorry, nawala pala ako sa aking sarili kanina. It's alright. Siguro talagang ganon ang mga taong nai-in love. In love? Sinong in love? Sino pa di yung kasama ko ngayon? Ihahatid pa ba kita sa office mo? Pag-iiba ni Gavin sa usapan. No, huwag na lang. Kasi mahuhuli ka na rin kapag inihatid mo pa ako. Salamat nga pala sa libreng pananghalian. Ayos lang iyon. Total ikaw naman ang taya sa merienda mamaya. Nagkatawanan ang dalawa sa birong iyon ni Gavin kay Rihanna. Masaya silang nagkahiwalay at nagtungo sa kani-kanilang opisina. Uwian na at nagmamadali si Gavin sa pag-aasikaso niya ng iba pang mga papel na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Alas 5 na at alam niyang maya-maya lang ay hihintayin na siya ni Rihanna sa opisina nito. Madali naman siyang natapos ang pagliligpit at nagmamadali na rin siyang lumabas sa gusali. Hustong nakalabas na siya nang matanawan niya si Alena na nakatayo sa tapat ng gusali. Iiwasan sana niya ang dalaga, ngunit huli na. Nakita na siya. Wala siyang magawa kundi ang lapitan nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa dalaga. Naisip ko kasi, total hindi mo ako masasamahang manood ng sine ngayon dahil sabi mo nga ay may aasikasuhin ka. Kaya naisipan kong puntahan ka na lang dito. Dalawin ka, ganoon. Dalawin? Oo. Bakit? Masama ka ba kung dalawin kita rito? Malambing ang tinig na iyon ni Alena at kaagad na nakakapit sa isang braso ni Gavin. Naaasiwa naman ang binata. Kung maaari nga lang ay alisin niya ang pagkakawit na iyon sa kanya ni Alena. Ngunit nag-alala siyang baka masaktan ang damdamin nito at mapahiya. Pinilit niyang maging formal ang kilos. Paano, Alena? Mauuna na ako sa iyo. Hihintayin na kasi ako sa conference room sa kabilang building. Pagsisinungaling ni Gavin na hindi naman nahalata ng dalaga. Well, sige sweetheart, bye. Saka lamang inalis ni Alena ang pagkakakapit niya sa braso ni Gavin. Nakahinga naman ng maluwag ang binata. Walang lingon-lingong, iniwan niya si Alena na nakatayo at pinagmamasdan siyang papalayo. Ang totoo noon ay wala naman siyang pupuntahan pa sa kabila nilang opisina. Nilapitan lamang siyang mag-alibay para makaiwas sa makulit na dalaga. Pagpasok niya sa gusali ay nakita niya ang telepono sa mesa ng gwardya. Guard, pagamit muna ng phone ha. Oo ba? Iyon lang pala. Saglit na tumayo roon si Gavin at nag-isip sandali. Pagkuway, idinayal ang numero ng telepono na kanyang pinag-iisipan. Rihanna, si Gavin ito. Pauwi ka na ba? Oo, hintayin mo ako. May aayusin lang ako sandali. Sige, bye. Pagkababa ni Gavin sa phone ay lumingon siya sa nakatayong security guard at nagpasalamat. Mabilis na lumabas ng gusaling iyon. Magbabaka sakali siyang umalis na si Alena. Si Rihanna naman ay tinatapos pa ang kanyang gawain. Kabababa lamang niya ng telepono, naisip niyang baka matagalan si Gavin dahil may aasikasuhan pa din ang binata. Wala itong kaalam-alam na dahilan lamang iyon ni Gavin upang matakasan ang sumusunod na si Alena. Katatapos lamang ni Rihanna magligpit ng kanyang mga papel at gamit sa kanyang drawer nang pumasok ang binata sa opisina. Tuloy-tuloy itong lumapit sa kanya. Akala ko ba mamaya ka pa darating? Tapos ko nang gawin iyong sinasabi kong aasikasuhin eh. May gagawin ka pa ba? Tanong ng binata.
Sana, kaya lang nandito ka na eh. Sige, gawin mo na. Hihintayin na lang kita. Huwag na lang. Bukas ko na lang gagawin iyon. Nakakahiya naman sa iyo. Sige na, huwag ka nang mahiya pa sa akin. Hindi, bukas na lang. Tutal hindi pa naman ganun kakailangan ni boss iyon. Okay, ikaw ang bahala. Shall we? Sure, let's go. Hindi nagtagal at lumabas na ng gusali ang dalawa. Hindi pa sila umuuwi. Nagtuloy muna sila sa isang fast food. Nagyayang kumain si Gavin. Ilang minuto rin ang inilagi ng dalawa sa loob ng fast food. Saka naisipan ni Gavin na magyaya ng pauwi. Sunod-sunuran naman si Rihanna. Hindi nalingid kay Alena ang pangyayaring magkasabay na namang umuwi sina Gavin at Rihanna. Kinakabahan na siya sa mga pangyayari. Napapansin niyang napapadalas ang pag-uwi ni Rihanna nang kasabay si Gavin. Ayaw naman niyang kumprontahin kaagad ang dalagang pinsan tungkol doon. Natatakot siyang baka hindi aminin ni Rihanna sa kanya ang katotohanang lagi nga nitong kasama si Gavin katulad ng kanyang hinala. Nanahimik na lamang si Alena. Hindi niya rin sinabi kay Rihanna na nagpunta siya sa opisina ni Gavin at nagkunwari siyang natulog ng buong maghapon sa kanilang apartment. Bakit ang tamlay-tamlay mo? Hindi ka ba lalabas ngayon? Magkasunod na tanong ni Rihanna kay Alena isang araw ng Sabado. Katatapos lamang nilang mananghalian. Nang hindi pa nagsalita ang kanyang pinsan, ay saka siya nagpatuloy sa pagsasalita. Napupuno ko kasi na may ilang Sabado ka nang hindi lumalabas ng bahay. May problema ba kayo ni Diego? Hindi ko pa siya nakikitang sinusundo ka o iniatid man lang dito sa bahay pag uwi mo. Wala na kami ni Diego. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na sawa ka na ulit sa kanya. Ganun na nga. Ano? Ano naman ang nagagawa mo kung iba na naman ang tinitibok nitong puso ko? At sino naman ang malas na lalaki? Insan, hindi na biro ito. Alam ko totohanan na akong umiibig sa lalaking ito. Alam mo bang hinahanap-hanap ko ang mga sandaling minsan ay nagkasama kami sa isang motel? Motel? Sino ba iyon? Matagal na nahimik si Alena bago nagtaas ng paningin at tumitig sa kanyang pinsan. Si Gavin. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Rihanna. Hindi niya inaasahang marinig ang pangalan ng binata. Nagkunwari namang walang nahahalata si Alena. Ano? Hindi ka na kumibudi yan. Ilakad mo naman ako sa kanya o. Please Rihanna. Tutal palagi naman kayong nagkakasabay. Nagmamakaawa ang tinig na iyon ni Alena. Hindi makasagot si Rihanna. Sandaling naumid ang kanyang dila hanggang sa unti-unti na siyang tumango. Masama man ang kanyang loob ay hindi siya makatutol. Ngayon niya napatunayan na pagtinging kapatid lang ang inuukol sa kanya ni Gavin. Ang mga pag-alala nito at ang pagmamalasakit sa kanya ay para lang pala sa isang kapatid. Sa ipinagtapat sa kanya ng kanyang pinsan, alam niyang ang mga ito ang nag-iibigan. Kaya dapat lang natulungan niya si Alena. Isa pang bagay kung bakit naglalapit sa kanya si Gavin, marahil ibig ding mapalapit sa kanya bilang pinsan ni Alena. Sa isiping iyon, unti-unting sumungaw sa kanyang mga mata ang ilang butil ng luha. Naisip niya, hindi pa man tuluyang umuusbong ang kanyang pag-ibig, ay mabibigo na yata siya. Nagsimula nga noon ay lagi nang kasakasama ni Rihanna si Alena at si Gavin. Walang lakad sina Gavin at Rihanna na hindi nalalaman ng pinsan niyang si Alena. Minsan ay nagyaya si Gavin na magtungo sila sa Puerto Azul. Isa iyon sa pinakamagandang beach resort na matatagpuan sa Cavite. Kapansin-pansin na hindi lamang ang karaniwang tao ang nagtutungo roon.
Dinadayo iyon ng mga turista. Wala isa man ang pumasok sa lugar na iyon ang walang sasakyan. Mabuti na lamang at nanghiram si Gavin ng sasakyan sa isa sa niyang kaibigan. Kung hindi, baka sila lamang tatlo ang pumasok doon ng walang sasakyan. Hanggang hangang-hanga ang dalawang dalaga sa kapaligiran. Anong sabi ko sa inyo? Di ba maganda ang lugar? Pagmamalaki ni Gavin. Nasa loob na sila noon ng isang cottage at inaasikaso na ni Alena at Rihanna ang kanilang mga dala-dalahang mga pagkain. Maganda ang lugar. Susog naman ni Alena at halatang halata ang excitement sa kanyang mukha. Oo nga, maganda. Kaya lang Gavin, hindi ba napakalaki naman ang nagastos mo sa pagtungo natin dito? Ani Rihanna. No, okay lang. Paminsan-minsan lang naman ito. Ang ibang mga bisita dyan, inuubos ang kanilang sweldo sa beer house. Ako naman ay minsan lang maglakwat siya at kasama ko pa kayong dalawa. May pagyayabang sa tinig na iyon ni Gavin. Ilang sandali pa, matapos itong makapagbihis ng pampaligo, ay tinungo nito ang gilid ng pangpang ng dagat, halatang sabik na makapaligo. Nang makita naman ni Alena ang binata, ay kaagad din itong nagpalit ng pampaligo, saka patakbo itong sumunod. Kitang-kita ni Rihanna ang pagbibiroan ng dalawa sa gitna ng tubig. Malayo na ang dalawa at tanaw pa rin iyon ni Rihanna. Tingin niya ay sweet na sweet ang dalawa. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa malawak na dagat. Sa kanyang kinatatayuan ay makikita ang nagkukulay asul na tubig na parabang nag-aanyaya iyon na lumusong na rin siya at magtampisaw na rin doon. Ngunit hindi siya sumunod sa dalawa. Natatakot siyang makita ng malapitan ang dalawa. Nasasaktan ang kanyang kalooban at ayaw niyang makahalata ang isa kina Gavin at Alena na nasasaktan siya. Nahiya siya. Baka pagtawanan siya ni Gavin kapag nalaman nitong may lihim siyang pagtingin dito. Nakaupo si Rihanna sa pampang nang gulatin siya ni na Gavin at Alena. Hindi niya namalayan na nasa likuran na pala niya ang dalawa. Abala siya sa paggawa noon ng kastilyong buhangin. Halika na, yaya ni Alena. Sige, dito na lang ako. Bumalik na kayo sa gitna ng dagat. Nag-e-enjoy pa kasi ako dito sa aking kasilyong buhangin. Talaga bang ayaw mo pang maligo? Oo, gusto ko dito muna. Bahala ka. Ang ganda-ganda pa naman ng dagat. Ang sarap maligo. Pagkasabi niyon ay tumakbong bumalik si Alena sa gitna ng dagat. Akala naman ni Rihanna ay sumunod si Gavin dito. Kaya nagulat pa siya nang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Ang cute naman ng kastilyong buhangin mo. Nakangiti si Gavin at seryosong nakatingin sa abala pa ring dalaga. Saglit na huminto si Rihanna sa kanyang ginagawa at napatingin dito. Akala ko ba maliligo ka na? Sagot na patanong ni Rihanna sa binata. Hindi siya naghihintay ng tugon. Maaari bang ako na lang ang magtapos ng ginagawa mo? Tanong naman ni Gavin. Nasa likuran na ni Rihanna at nakahawak na ang isang kamay nito sa mga buhangin. Hindi sumagot ang dalaga, ngunit ipinagpatuloy ng binata ang pagtulong. Alam mo, mahirap pala sa isang lalaking katulad ko ang abutin ang isang babaeng nagpapakailap kahit na minsan ay nadarama mo ko na ring mahal din ako. Saglit itong nagtaas ng paningin at napatitig sa mga mata ni Rihanna na noon ay nakatingin din sa kanya. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang kanyang dahilan. Bakit niya ako iniiwasan? Pakiramdam ni Rihanna, siya ang tinutukoy ng kaharap, kaya sumagot siya nang tila wala sa kanyang loob. Nagkibit balikat siya. Dahil siguro nararamdaman ng babae na wala rin namang saysay kung patuloy na makikipagmabutihan siya sa'yo. Tumayo ang dalaga. Tiyan ka na,
maliligo na rin ako sa dagat. Anito, sabay takbo patungo sa dagat. Naiwan si Gavin na nakatingin lang. Hindi niya gaanong maunawaan ang ibig sabihin ng dalaga. Masyado na siyang nasasaktan sa pinagagagawa sa kanya ni Rihanna nitong mga nagdaang araw. Nahahalata niyang iniiwasan siya at sinasadya nitong magkasarilinan sila ni Alena. Naiiling si Gavin. Matagal ni siyang nag-iisip. Walang ano-ano ay nakita na lamang niyang paahon na sa tubig si Alena. Mabilis na nakalapit sa kanya at nakaupo sa kanyang tabi. Nahalata ng binata ang nakatutuksong ngiti na gumuhit sa labi ni Alena. Alam mo Gavin, nagtataka lang ako sa'yo. Gwapo ka naman, pero bakit magpahanggang ngayon ay wala ka pa ring nobya? Naku Alena, wag mo nga akong binobola riyan. Matagal ko nang alam iyon, wika niya. Hindi kita binobola, totoo iyon. Hindi na siya kumibo, baka kung saan pa pumapunta ang usapan. Matagal silang walang imikan, hanggang sa muling magsalita ang dalaga. Alam mo bang mahal kita? Kaya nga ako, nagpapakagagang sumusunod sa iyo. Habang sinasabi iyon ni Alena, ay dahan-dahan naman itong lumalapit sa binata hanggang sa tuluyan ng madikit at gawaran ito ng halik sa labi. Kung bakit naman tila nadarang si Gavin. Nang maramdaman niya ang tamis ng halik na iyon ay gumanti na rin siya. Tinugon niya ang mga halik na iyon ni Alena. Sa pagkakataong iyon ay nasa loob na ng cottage si Rihanna. Tiyempo namang papalabas na ito at kitang-kita nito ang paghahalikan ng dalawa. Nginat-ngat ng panibugho ang puso niya. Hindi nakayanan ang mainit na tagpong kanyang nakita. Mabilis niyang naisara ang pintuan ng cottage at lumikha iyon ng malakas na kalabog. Para namang natauhan si Gavin sa narinig. Mabilis niyang naitulak si Alena. Alam niyang nakita sila ni Rihanna. Wala namang ibang taong lilikha ng ingay na iyon. Tatatlo lamang sila doon sa cottage. Bakit? Inis na tanong ni Alena kay Gavin. I'm sorry. Iyon lang ang nasabi ng binata at tumalikod na ito. Mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng dala nilang sasakyan. Hoy, sandali! Hintayin mo kami, magbibihis pa kami, ang sigaw ni Alena. Dito ko na lang kayo hihintayin sa loob ng sasakyan. Pauwi na sila. Wala silang kibuan sa loob ng sasakyan. Halatang tila nag-iiwasang mag-usap o magkatinginan man lang sina Rihanna at Gavin. Lihim namang nagdidiwang si Alena sa hindi pagkikibuan ng dalawang kasama hanggang sa makarating na sila ng bahay. Isang gabi, masaya si Alena habang papauwi sa kanilang apartment. Excited siya. Inaasahan niyang matutuwa sa kanyang dalang balita si Rihanna. Naaprobahan na ng management ang hinihingi nilang dagdag na sahod. Ayos na sana ang kanyang maghapon nang maulinigan niyang may nag-uusap sa loob ng kanilang apartment. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Alam niyang may kausap si Rihanna sa loob. Sina Rihanna at Gavin nga ang masinsinang nag-uusap sa loob ng apartment. Kanina hindi sana papasukin ng dalaga sa loob ng bahay si Gavin. Ngunit mapilit ang huli. May mahalaga raw itong sasabihin kung kaya't napilitan si Rihanna na patuloyin ito. Ngayon nga ay magkaharap na ang dalawa. Ano ba ang sasabihin mo? Tanong ng nagtatakang si Rihanna sa nakatayo pa rin si Gavin. Gusto kong maupo ka muna para maintindihan mo itong mga sasabihin ko. Okay, tumalima si Rihanna. Ngayong nakaupo na ako, maaari bang magsalita ka na?
Huwag mo sanang ikagagalit ang sasabihin kong ito. Seryoso si Gavin. Kasi nagtataka ako nitong mga huling araw kung bakit bigla-biglang nagbago ka na ng pakikitungo sa akin. Noong una, inakala kong nagkakataon lamang na nakakasama natin si Alena. Pero nitong mga huling araw ay nararamdaman kong parang unti-unti mo na rin siyang inilalapit sa akin. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Dati na naman kayong magkalapit, hindi ba? Hindi kita maunawaan, Rihanna. Nakakunot ang noo ng binata. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Gavin. Alam ko namang may lihim na relasyon kayong dalawa ng pinsan ko. Didiretsahin na kita. Alam kong naisama mo na sa motel si Alena. Parang hindi makapaniwala si Gavin sa narinig. Paanong nalaman ni Rihanna ang tungkol doon? Samantalang wala namang nakakaalam sa pangyayaring iyon, liban sa kanilang dalawa ni Alena. Bigla ang pagsagi sa kanyang isip. Tiyak niya si Alena ang may kagagawan. Wala na siyang paraan para pabulaanan pa iyon. Alam mo na pala. Kailan ko lamang iyon nalaman. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ngunit wala kaming relasyon. Tinukso lamang niya ako. Siya ang may gusto. Pinagbigyan ko siya, Rihanna. Ikaw ang totoong mahal ko at hindi siya. Mapatutunayan ko iyan sa iyo. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon. Parang ibig matuwa ng dalaga. Subalit papaano naman ang kanyang pinsan? Papaano si Alena? Ewan ko, naguguluhan ako. Wika na lamang niya. Rihanna, alam kong mahal mo rin ako. Alam kong nasaktan ka rin nang makita mo kami ni Alena sa labas ng cottage. Bakit mo pa dinadaya ang sarili mo? Sapol si Rihanna. Hindi siya ngayon makakibo. Nag-apuhap ng sasabihin. Bakit? Nanligaw ka na ba sa akin? Hindi naman Paramdam oo. Iniisip ko tuloy noon na baka niloloko mo lamang ako kaya hindi ko binibigyang pansin ang mga iyon. Kahit pa nga mahal na din kita. Nakayo kong sinabi ni Rihanna ang kanyang nadarama sa binata. Makahalugang ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Talagang hindi siya nagkamali ng hinala. Iisa ang ibig sabihin ng pagsusuplad ng iyon sa kanya ni Rihanna noon. Matindi rin ang tama nito sa kanya. Kaagad ay nagawa na niya ng halik sa pisngi ang nagulat na dalaga. Lingid sa kanilang kalaman ay nakamasid sa kanilang dalawa si Alena. Masama ang loob nito. Mabilis itong umalis at sumakay ng jeep sa kanto. Balak nitong bumalik sa Cubao. Maglalakad-lakad siya. Bahala na. Ang mahalaga ay makapag-isip siya ng tamang paraan. Hindi niya mapapayagang mawala si Gavin sa kanya. Hating gabi na nang muling magbalik sa kanilang apartment si Alena. Tulog na ang kanyang pinsang si Rihanna. Maging ang pintuan ni Gavin sa kabilang apartment ay nakasara na rin. Wala na ring nakabukas na ilaw, kaya't alam niyang tulog na rin ang binata. Nagpalit na rin siya ng damit na pantulog at nahiga sa sariling silid. Hindi nagtagal at nakatulog na rin siya. Maagang nagising si Gavin. Masaya ang kanyang umaga. Hindi niya akalaing sasagutin siya kaagad ni Rihanna. Mabuti na lamang at naisipan ko siyang kausapin kagabi ng masinsinan. Kung hindi ko pa malalaman na pareho lang pala kami ng nadarama. Bulong pa nito sa kanyang sarili habang papasok sa banyo para maligo. Samantala, naghahanda naman sa pagpasok sa opisina ang magpinsan. Saglit na bumalik si Rihanna sa loob dahil may nakalimutan. Naiwang nakabantay sa labas si Alena.
Siya namang paglabas ni Gavin sa ayos ay tila papasok na rin sa trabaho. Minabuti nitong lapitan si Alena. Hi, good morning. Papasok na rin ba kayo? Oo, hinihintay ko nga lang si Rihanna. O eto na pala siya. Ikaw, papasok ka na rin ba? Oo, sagot ng binata. Tena, wika naman ni Rihanna kay Gavin nang makalapit. Nasabi na ba sa iyo ni Rihanna kagabi ang tungkol sa aming dalawa? Tanong ni Gavin kay Alena na nakatingin kay Rihanna. Para bang humihingi ng pahintulot na sabihin sa kanyang pinsan ang tungkol sa napag-usapan nila ng nagdaang gabi. Hindi pa. Ano ba ang tungkol sa inyo? Kasi, Alena, magnobyo na kami ni Gavin. Gumuhit sa mukha ni Alena ang kakaibang damdamin bago magsalita. Well, congratulations, kayo na palang dalawa. Nakangiti na ito nang maglahad ng kamay. Natuwa naman si Rihanna at Gavin sa naging resulta ng kanilang pag-uusap. Hindi nila inaasahan na magiging sport si Alena sa mga pagkakataong iyon. Sa wakas ay nagtapat na ng nararamdaman ang dalawang lihim na nag-iibigan, si Gavin at Rihanna. At sa pagkakataong ito ay naging magkasintahan na sila. Ito na kaya ang simula ng masaya at wagas na pagmamahalan ng dalawa? Wala na bang magiging hadlang gayong alam na ni Alena ang kanilang relasyon? Totoo kaya ang ipinakitang pagtanggap at pagiging sport ni Alena sa pagkakataong ito? Halina't sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po and keep safe everyone. God bless po.